Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako po si Nuhad Swali at Anjang Nuraisa. Ating simulang pag-aralan ang rehiyon 11 o rehiyon ng Davao. Unang impormasyon na dapat natin tandaan sa rehiyon 11 o rehiyon ng Davao. Ang rehiyon ng Davao ay nahihimlay sa timog silangan bahagi ng Mindanao at makikita natin yan sa screen sa mapa ng Pilipinas. Tandaan natin, ito ay makikita sa timog silangan bahagi ng Mindanao. Dahil sa bisa ng Executive Order 36, naging 4 na lang ito. At ating simulan pag-aralan ang mga lalawigan at kabisera ng rehiyon ng Davao. At ating simulan ang mga lalawigan at kabisera nito. Davao, lungsod ng Tagum. Dito matatagpuan ang Davao Pearl Farm Resort sa pulo ng Samal. Pinakakilalang bakasyonan ng mga turista dahil sa maputing buhangin at nagagandahang coral reef. Davao Oriental, lungsod ng Mati, Pusan Point, pinakasilangang bahagi ng ating bansa. Dito matatanaw ang unang pagsikat ng araw sa umaga sa Pilipinas. Davao del Sur, Digos City, lungsod ng Davao. Lungsod ng Davao ang pinakamalaking lungsod sa daigdig. Dito rin natin makikita ang bundok Apo. At dito rin nakatira ang ating pambansang ibon, ang Philippines Eagle. Ang pinakamalaking agila sa buong mundo. Higit na matalas ang paningin kaysa sa tao. Dito din sa lungsod ng Davao, dito nakapagpapatubo at lago ng orkidyang waling-waling. Compostela Valley, ang kabisera nito na Bunturan. Dito matatagpuan ang Maragusan, tinaguriang summer capital ng Davao dahil sa maraming talon at malamig na bukal dito. At dadako naman tayo ngayon sa hanap buhay at produkto nito. Dahil mataba ang lupa at hindi halos dinadaanan ng bagyo, agrikultural ang pangunahing kabuhayan. Ang mga produkto ay abaka, rami, mais, bigas, kape, asukal, niyog at sari-saring prutas tulad ng saging, pinya, citrus, durian at marang. May magaganda at kakaibang bulaklak tulad ng waling-waling at orchidyas na doon lamang makikita. Pangangalakal na panlabas, pagtutroso at pangingisda ng tuna at pagproseso ng produkto mula dito. Dadako naman tayo sa mga pista at mahalagang pangyayari sa Davao. Araw ng Natibo, pagdiriwang ng mga taga-olos, pilaan, manobo na may labanan ng mga kabayo at pagpapamalas ng mga katutubong sayaw at awit. Araw ng Davao, isang linggong pista na may katutubong seremonya, tinatanghal ang mga produktong agrikultural at industrial, malaking parada at paligsahan ng ganda. Summer Island Festival. Sa pulo ng Samal, may iba't ibang larong tubig, paligsahan ng bangka, kadayawan sa Davao, pagtatanghal ng mga bulaklak at prutas, produktong etniko. Ginom, ginaganap ng mga monobo tuwing kabilugan ng buwan. Bilang pasasalamat, isinasalay ang buhay ng kanilang mga bayani sa pamamagitan ng sayaw. Layunin nito na maisalin at matiyak na manatiling buhay ang lahing Bagobo. Lemlunay, parada ng mga Tiboli na suot ang kanilang pinakamakukulay na damit. Paskuhan sa Davao, paligsahan ng parol at parada at pagganap ng mga pangkat rondalya. Ngayon, dadako naman tayo sa katutubong pangkat. Ata, mga ngaso, mga ngahoy ang kanilang hanap buhay. Mga babae na kapulseras na tanso at kwintas na aboloryo. Bagobo, naninirahan sa gulod ng bundok Apo, may kasuotang puno ng abaloryo, kabibe, metal, burda at disenyo.
Bilaan sa kalibliban ng Davao naninirahan. Guyangan, kabundukan at kagubatan naninirahan. Taga-Kaolos, pangkat na lumalaban sa kumbersyon ng mga Muslim. Magindanaoan, naninirahan sa bahagi ng Golfo ng Davao at Pulo ng Sarangani. Ang mga Samal, sa Pulo ng Samal naman naninirahan. Mansaka, sila yung mahilig sa musika, mahuhusay sa platero, mga babae nakasuot ng mga alahas, pula ang suot ng bagani o ang kanilang pinuno. Mandaya, makukulay na kasuotan na gawa sa dagmay o hibla ng abaka, na may disenyo o ayos sa kanilang tribo. Kalangan, nakatira sa baybay dagat ng Golfo ng Davao. Rin sa lungsod ng Davao nakatira ang ating presidente na si Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Inday Sara Duterte. At hanggang sa muli, ako po si Wally Nuhads At Anjang Nuraisa, at maraming salamat!